ba, dami niyang sinasabi, no, about PBBM, yung tungkol sa mga bangag-bangag. O si PBBM, right after niyang sabihin na bangag si PBBM, anong ginawa ni PBBM? Pumunta ng St. Luke's, sa laboratory, nagpa-drug test, pumunta sa PNP, nagpa-drug test, 2 drug test, lahat negative. At yun, nung interview siya ni Katon Ying, kay Katon Ying niya, unang-unang ibinigay. Pinasabog yung fact na siya ay drug test, no? At lahat ay negative, no? So yun na nga, guys. Pero patuloy pa rin, very persistent si Duterte na sirain si PBBM. So sinabihan niya yung mga tao, bakit ba kayo dyan ano yan, nagko-cocaine nga daw, ganun, bangag, yan, dami ng mga sinasabi. Tapos pati yung kanyang mga presidential communication, sina Mocha Uson, sinasabihan yung mga DDS, anong ginagawa nyo dyan? Dito na kayo. Ayaw ni Duterte kay BBM kasi bangag yan, ganyan-ganyan, no? Tapos andyan sina Vivian Velez, kung sino-sino ng mga DDS. Kanilang sinasabihan yung mga DDS supporters na huwag kayo dyan, dito tayo. Nag-isko sila. Take note ha, yung mga DDS during the time, nag-isko. Isko ang kanilang presidente. Hindi sila nag-BBM. Pero mga kaibigan, kami, na mga loyalista, na mga Marcos supporters, nung sinabi ni PBBM na iboto nyo si Sara Duterte kasi ito yung aking vice president, naniwala kami kay PBBM. Binoto namin si Sara Duterte. Kahit na ayaw namin kay Sara Duterte, binoto namin dahil kay PBBM. Remember mga kaibigan, anong nangyari? PBBM, 31 million. Sara Duterte, 32 million. Bakit nagkaganon? Kasi yung boto ni PBBM na 31 million, solid yan. Solid Marcos loyalists and Marcos supporters. Yung boto ni Sara Duterte kaya naging 32 million kasi tayo yung 31 million ni Sara. Yung 31 million na bumoto kay Sara, tayo yun, Marcos loyalists and Marcos supporters. Yung DDS lang, 1 million. 1 million lang ang boto ng DDS. Kaya si Sara Duterte ay nakakuha ng 32 million kasi tayo ng mga loyalista, binoto natin si Sara. Naniwala tayo kay PBBM. Kaya yung boto ni PBBM, ibinigay din natin kay Sara, yung 31 million. Pero 32 million si Sara kasi nga yung 1 million, yun ang DDS. So nakita nyo, konting-konti ang DDS. 1 million lang ang DDS, mga kaibigan. 1 million lang ang DDS. Real talk tayo dito. 1 million lang ang DDS. Kasi yung 31 million ni Sara Duterte, kukunin natin yan. Atin yan eh. Loyalista yan. Marcos supporters yan. So yung 1 million, yun lang ang sa kanya. Remember guys, logic. Logic gamit ng isip. Si PBBM, hindi siya pwedeng iboto ng pink. Nandiyan si Leni Robredo. Ang mga kakamping, natural, Leni Robredo iboboto nila, hindi si PBBM. Ang mga dilawan na never again, saan boboto yan? Siyempre kay Leni Robredo din o kaya doon sa iba. Hindi yan boboto kay PBBM. Dilawan yan eh. Never again to Marcialo. Never again to Marcos yan eh. Pigilan daw ang pagbabalik ng mga Marcos. So given kakamping at dilawan, hindi yan boboto kay PBBM. Yung mga DDS, lalong hindi boboto kay PBBM kasi isko sila. Isko. No? So, meaning mga kaibigan, ibig sabihin, ang 31 million ni PBBM ay solid. Solid votes for PBBM. Marcos loyalists and Marcos supporter. Solido. Kaya si Sara Duterte naging 32 million kasi yung 31 million ni Sara, tayo yun. Na mga Marcos loyalists and Marcos supporters, tayo yun.
So, kung kukunin natin sa kanya, hindi na tayo ngayon supporter ni Sara kasi naggalit na tayo kay Sara. Kukunin na namin ngayon 31 million. Ang natira kay Sara, 1,000,000. Ang 1,000,000 ba makakapagpanalo sa kanya sa 2028? Hindi. Hindi siya mananalo sa 1,000,000 lang. Never mananalo si Sara Duterte sa 2028 dahil wala na siyang mabubudol ng Marcos loyalists at Marcos supporters. At lalong wala siyang mabubudol, nakakamping at dilaw. Kasi tatakbo si Narisa Hontiveros. O, diba? Make sense? Kaya nga, nagkamali. Maling-mali talaga. Super nagkamali ang mga Duterte na kinalaban nila si PBBM. Hindi nila alam na si Sara Duterte ang magpapanalo sa kanya sa 2028 ay ang mga loyalista at ang mga Marcos supporters. Bakit? Kasi kaming mga loyalista at Marcos supporters, nakatatak na sa isipan namin na sa 2028, ang aming ang aming presidente ay si Sara. Dahil nakatitiyak na kami na si PBBM, si Sara, ang itataas ang kamay. Natitiyak na namin yun. Si Sara ang itataas ni PBBM sa 2028. Kaso, si Sara Duterte ay atat. Atat siya. Kailangang sirain si PBBM para mapalitan. Kasi gusto niya mag 10 years. Gusto niya mapalitan agad si PBBM para 10 years siya ala GMA style. Greedy. Kung hindi nyo lang sana sinira si PBBM, all the way, makakasama nyo pa kami ng mga loyalista until 2028. Kaso sinira nyo yung Pangulo namin eh. Susuporta kami kay Sara kahit sinira nyo ang Pangulo namin. Hindi kami bobo, hindi kami tanga. Diba? Kaya si Sara Duterte, wala na siyang asahan. Wala na siyang asahan. Tignan mo yung ratings si Sara Duterte, unti-unting pababa ng pababa. Sino na lang ang nag-hold on sa kanya? DDS na lang. Pero ang dami ring mga DDS na ngayon ay BBM na. Dahil nagising na sa katotohanan. Diba? Nagising na sa katotohanan. Bakit ka nga naman susuporta sa isang vice-presidente na wala namang alam kundi mag-world tour? Mamasyal sa ibang bansa, pagkatapos ay siraan ang ating Pangulo, siraan ang gobyerno, siraan ang turismo, iangat ang kanyang sarili. Napakaaga pa nangangampanya for 2028, hindi na nagtatrabaho. Kumukubra ng sweldo, 15-30, kumukubra ng sweldo para lang manira ng presidente, para lang manira ng gobyerno ng Pilipinas. My God. Walang matinong tao na boboto sa ganyang klase na presidentiable, gustong maging presidente, naninira para lang maging presidente. Wala. Pangalawa, ay my God, hindi nga niya makuhang ipagtanggol yung sarili niya sa kanyang confidential funds, hindi nga siya makapagsalita kung ano ba ang nangyari sa kanyang confidential funds. Wala kasi siyang utak. Yung utak ng inyong Sara Duterte, utak bulinaw, utak pulburon, utak pulbura. Wala siyang utak. Hindi siya marunong makipagdebate. Hindi niya alam kung paano ipagtanggol ang kanyang sarili sa pamagitan ng maayos na pananalita. Kaya ang ginawa niya sa Congress, magmura ng magmumura,
malulutong na pagmumura at pagbantaan ng ating Pangulo na itsugi. F. Elisa, Speaker Martin, ipapatsugi. Diyan magaling si Sara Duterte sa pagpapatsugi ng tao. Diyan siya magaling. Master niya ang pagpapatsugi. Master niya ang pagiging bayolente. Tingnan mo nga yung sheriff na ginagawa lang ang kanyang trabaho. Inumbag. Alam mo sinong boboto kay Sara? Yung mga tanga at mga bugok na DDS. Yun lang ang boboto kay Sara. Yung mga tanga at mga bugok na DDS. Yun lang ang boboto sa kanya. Pero kung sabihin mong matinong tao, my God, walang matinong tao na boboto sa isang tao na gumastos ng pera in 7 days only, 125 million in 7 days only. Pagkatapos, ang daming katiwalian sa DepEd, bribery pa, pinagbabribe yung kanyang mga empleyado. Pagkatapos, ayaw pa niya ng accountability. Gusto niya bigyan mo lang siya ng pera, bigyan mo lang siya ng pondo, ayaw niyang ipagtanggol yung kanyang pondo, hindi niya masagot. Diba? Hindi siya pumunta sa Congress. Galit nga si Leila de Lima. Gawin na daw zero budget. Si Sara Duterte, gawin na daw zero budget. Bakit mo daw bibigyan ng budget yung ganyang klase na masyadong bratty? Biruin mo ha. Nagbigay pa siya ng kondisyon. Sino ba siya? Pupunta daw siya sa budget hearing. Basta daw kailangan pumunta din daw yung presidente. Tingnan mo yan. Pangalawa, pupunta daw siya sa budget hearing kung tatanggalin daw yung travel lookout sa kanyang mga empleyado sa OBP, sina Zulaika. Bakit niya pinapatanggal yung travel lookout kina Zulaika? Papatakasin niya? Papupuntahin ba niya sa ibang bansa? Tingnan niyo yan. Samantalang siya nangangumihingi ng pondo, siya pa yung nagyayabang at nagbibigay ng kondisyon. Saan ka nakakita ng isang tao na siya na yung nangangailangan, siya yung humihingi ng pondo, siya pa yung nagbibigay ng kondisyon? Pupunta lang daw siya sa budget hearing kung pupunta daw yung Pangulo. Magbabudget hearing din. Hindi ba niya alam na ang Pangulo ay exempted sa ganyan dahil meron siyang executive secretary? At ang executive secretary ang pumupunta sa mga budget hearing ng Pangulo. Saan ka nakakita ng Pangulo ng Pilipinas na pumunta sa budget hearing? Ever since, walang Pangulo ng Pilipinas na pumupunta sa budget hearing. Ang pumupunta ay ang executive secretary lang. Tingnan niyo yung pagiging bratinela at kayabangan ni Sara Duterte. Diyan mo makikita Bukod sa bugok, walang kaalam-alam, bratinela pa, ang sama ng ugali, killer pa, may mga kausap na mga assassin at nagbabayad para magpatsugi. Ang sama ng ugali, presidente talaga ng impyerno. No wonder, pagkatapos ng magkanta-kanta ng kami ay apoy na hindi mapatay, ayun nga, impyerno nga, nagkasunog pa sa Davao City. Anong ibig sabihin ng apoy na hindi mapatay? Impyerno. Nakalagay sa Biblia yan. Apoy na hindi mapatay. Impyerno yan. Sa bagay, umamin naman siya na siya ay presidente ng impyerno. Di ba? Umamin siya presidente daw siya ng impyerno. So wala na tayo sa kanyang aasahan kasi siya ay presidente ng impyerno. 'Di ba? Yun. Mga guys, no? Dahil, kumbaga, wala kang mga asahan sa mga yan Dahil sanay sila na maging evil, no? Sanay sila, gumagawa sila ng mga kabulastugan para mapahamak yung mga tao, nagtatanim sila ng mga ebidensya, nagtatanim sila ng intriga, nagtatanim ng mga gawa-gawang kaso para
sa kanilang kapakanan. Ay maraming salamat kay Jean Garcia sa pakape, no? Sa pakape, maraming salamat Jean Garcia. So yan mga kababayan, no? Itong si Sara Duterte. Wala yan. Hindi yan mananalo. Pagdating ng 2028, iiyak yan, mga kababayan. Iiyak yan. Sa totoo lang. Iiyak yan siya. Walang ano yan, hindi yan mananalo guys, no? At malalaman niya na yung kanyang kayabangan, wala pala, hindi pala siya mananalo. Nalala ko lang yung sinabi ni Larry Gadon kasi si Larry Gadon, di ba? Siyempre, during the time of Duterte, sumusuporta din yan Duterte, pinagtatanggol niya talaga si Duterte during the time. Lahat naman ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters, pinagtatanggol talaga si Duterte. Kasi ang akala natin mabuting tao si Duterte, no? Kaya talagang sinuportahan natin. Lately lang naman tayong naging against nung sumobra na yung paninira niya kay PBBM, no? So, itong si Larry Gadon, nagkwento. Ang sabi ni Larry Gadon, during the time of Duterte, ang Malacanang nag-commission, no, yung Malacanang ng internal survey, no, para malaman nila kung sino ba ang malakas. Kung meron bang pag-asa si Sara Duterte na manalo sa pagkapangulo. Yan. So ngayon mga kaibigan, lumabas yung resulta. Alam niyo kung anong resulta? Nasa top 1, Bongbong Marcos. Top 2, Leni Robredo. Top 3, Isko Moreno. Top 4, Sara Duterte. Pang-apat lang si Sara Duterte. Yan mga kaibigan totoo yan. So yan ang naging dahilan mga kaibigan na kung bakit si Sara Duterte ay hindi nangarap o hindi nangahas na tumakbo as President of the Philippines. Kasi guys, si Sara, pagdating sa ganyan, wais yan niya, ayaw niyang mapahiya. Gusto niya yung makita yung numbers. Gusto niya mga kaibigan, pag siya tumakbo, kailangan siguradong manalo. Ayaw niya napapahiya siya. Remember, during the time na nag-ask siya kay PBBM na kung pwede gawin siyang vice-presidente, tutulong siya. Remember? Ito mismo kwento niya to kwento to ni Sara Duterte Ang sabi ni Sara, gusto daw niya makita yung numero. Kasi ayaw daw niya na tatakbo siya pagkatapos pagdating sa survey, makikita na bihado. Ayaw daw, hindi na daw siya tatakbo kapag ganun. Gusto daw niya kapag tatakbo siya, sigurado. Ito guys, sinabi niya mismo to. So, nagpa-survey daw. Nagpa-survey. Kung malakas daw siya sa pagiging vice-presidente. So, nung nagpa-survey siya mga kaibigan, during the time, ay nakapangampanya na, no? Kumbaga, nalaman na, ay ito mukhang, may mga alingas-ngas na ito mukhang tatakbo to sa Vice President ni PBBM, no? So, during the time mga kaibigan, ang number 1, Tito Soto. Pumapangalawa lang si Sara. Pero, bakit siya tumakbo? Kasi, maraming nagsasabi, tumakbo ka. Kaya ka pangalawa lang ngayon dahil hindi ka naman nag-file ng COC. Kumbaga, pag tumakbo ka, saka ka talagang iboboto ng tao. Hindi naman alam ng tao na tatakbo ka as Vice President. Kaya si Sara, tumakbo siya as Vice President. Kasi nga, di ba, bukod sa siya na mismo ang talagang humiling kay PBBM na kung pwede siya ay maging vice-presidente kasi tutulong daw siya kay PBBM. So, gustong-gusto po talaga ni Sara Duterte na
manalo sa national election, kaya siya po ay tumakbo. At nag-withdraw po siya ng kanyang COC as mayor ng Davao City at tumakbo siya na vice president. Kasi gusto niya talaga, mga kaibigan, national election. Hindi lang siya makatakbo talaga sa pagiging Pangulo ng Pilipinas. Kasi nga, guys, wala siyang number. Hindi siya mananalo. Hindi siya mananalo. Alam niya na hindi siya mananalo kasi nga, nagpakandak na ng internal survey ang Malacanang ahead of time. Kung may numero si Sara, nalaman na wala siyang numero. Una, si PBBM ang top 1, top 2, Leni Robredo, top 3, Isko Moreno, top 4 lang si Sara. So, mahina, hindi siya mananalo. Kaya hindi siya tumakbo sa pagiging presidente. Guys, itong sinasabi ko sa inyo, totoo to. Ito talaga yung totoong nangyari. So yun ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit hindi siya tumakbo as President of the Philippines, dahil alam niya na hindi talaga siya mananalo. Dahil wala siyang numero. Yun ang katotohanan, mga kaibigan. Gusto niyo pa ng isang ano? Okay. Ito, surveyor mismo ang nagsabi, sandali. Tingnan ko kung mariresearch ko, Pulse Asia mismo nagsabi nito, na si Sara Duterte ay hindi totoo yung kiniklaim niya na the presidency is mine in 2022. Hindi daw totoo, sabi ng Pulse Asia. Kasi si PBBM ang nangunguna, no? The presidency is mine. So guni-guni lang ito ni Sara Duterte, guys. The presidency is mine in 2022. Sara Duterte. Dali Pulse Asia mismo ang nagsabi guys, no? Pulse Asia. Pulse Asia mismo ang nagsabi. Dali Wait tingnan ko kung mariresearch ko. Dali Dali ano to guys interview to ni in-interview ni Christian Esguerra ang Pulse Asia, no? Tungkol dito. Sandali. Hindi ko siya makita. Dali guys ang dami ko kasing Sandali, the presidency was mine. Dami ko kasing ang dami kong post sa admin reach, no? So, kailangan kong scroll down, no? So, okay, habang ini-scroll down ko, usap muna tayo, no? Ito kasi guys, ito yung katunayan na hindi totoo yung sinasabi ni Sara na the presidency is mine in 2028. Ang nagpa sinungalingan, no, pinasinungalingan mismo ng Pulse Asia, no, na hindi totoo 'yun kasi nagkandak sila before the election nagkandak sila ng pa-survey, no, isinama nila si Bongbong Marcos, si Sara Duterte at nakita nila na hindi totoo, no, dahil ang nangunguna ay si BBM. Si BBM daw at
Pumapangalawa, si Leni Robredo. Pumapangatlo, si Isko. The same guys. At pang-apat lang si Sara Duterte. So, hindi totoo na the presidency is mine in 2022. Hindi totoo yun. Dali, hanapin ko guys eh. Ano to eh, interview ito ni Christian Esguerra sa Pulse Asia. Pulse Asia mismo ang nagsabi. So, ang sabi po ng Pulse Asia dito, hindi totoo, no? Kung ang pagbabasihan ay ang numero, hindi totoo ang sinasabi ni Sara Duterte na the presidency is mine in 2022. Kumbaga, talagang narcissist lang talaga siya guys, no? Mana siya sa tatay niya. Merong narcissistic personality na bilib sa sarili kahit wala naman talagang ibubuga, no? Talagang mayabang. Ito talaga yung yung namana ni Sara Duterte sa tatay niya, yung pagiging mayabang kahit wala namang ibubuga, no? Yung tatay niya bobo din si 'di ba? Si Rodrigo, bobo 'yun eh. Inamin niya mismo 75 siya, palakol. Palakol siya lagi guys hindi siya pumapasa 7 years in high school, inamin niya 7 years in high school siya. Hindi siya pumapasa kasi nga bobo, no? So, syempre, magmamana siya sa tatay niya. Bobo. Diba? Hindi naman matalino si Duterte, guys. Tingnan mo nga pag nagsalita. Alam nyo, ni-recall ko yung kanyang State of the Nation address, yung SONA ni Duterte. Ay, naku, basura. Basura yung SONA ni Duterte. Wala ka talaga makita puro lang panghambog, pero ikumpara mo sa SONA ni PBBM, ang ganda ng SONA ni PBBM, talagang napakatalino. No? Iba talaga mag-SONA ang isang presidente na matalino kaysa sa isang presidente na tulad ni Duterte na bobo. Iba. Talagang walang laman, as in walang laman, puro lang joke, puro lang mga ganon-ganon, puro lang yung mga pangbubudol. As in wala talagang laman. Guys, ang SONA ni Duterte, wala talagang laman.